Malacanang has been accused by Davao Acting Mayor Sebastian Duterte of ordering or pushing for the premature opening of an unfinished DPWH Coastal Road segment in Davao despite safety issues. At sinasabi po dito na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Press con ho, nitong si Auntie Claire ang ating pag-uusapan dito sa video na to at itong napakaikling talumpati nitong si Vice President Sara Duterte ang pinapaabot na mensahe nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga suporta. Alamin ho natin yung mga kababayan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakapirma dito sa Tay Kami Naman signature campaign para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag meron ho kayong nadaanan, pumirma ho kayo. Ano ho talaga yan? Crowdsourcing yan mga kababayan. Yung mga file sila hong nagpiprint, sila hong nagpapaprint ng tarpaulin, naglalagay ng lamesa. Ika nga, napakasimple lang hong silagdan yan pero napakalaking tulong para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo dito sa PH Update atin hong sinusuportahan ng inisyatiba na yan na ika nga sa napakasimpleng pirma makapagpakita ng napakatinding suporta para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito na ho tayo mga kababayan, dito kay Vice President Sara Duterte. Game! President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Hindi kami, sabi niya, Ganda talaga ni Bibi. hindi kami mamimilit kung ano yung gusto ng taong bayan. Yan. Simple lang ho mga kababayan ha. Ito kasi walang ano to hindi ho ito kagayad ng mga Marcos na dapat kahit na anong gawin nilang kabalbalan mahalin sila na sambahin ng Pilipino. Ito si Tatay Digong, habang gusto kami ng tao hindi kami mawawala, nandito lang kami. Kasi ika nga talagang kita naman ho yung ipinakitang performance itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nagdaang administrasyon. Kung bakit mahal siya ng sambahin ng Pilipino dahil ho yun sa kanyang ginawang trabaho. Hindi ho siya kung ano-anong pambobolang kagayang ginagawa nitong si Marcos Jr. Ito ang hindi maintindihan nitong si Marcos Jr. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ho yan mga bayad. Diba? Ika nga tapos ng administrasyon pero wala siya sa pwesto, nakakulong siya ngayong mga panahon na to pero napakarami pa rin nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong kay Marcos Jr. anak ng toko, presidente ka na pero sinusuka. Presidente ka pa pero sinusuka ka na ng ating mga kababayan. Hindi ko nagsisingkin sa utak nila na ano kaya mangyayari sa kanila pagka wala na sila dyan sa Malacanang. Wala na silang pangbayad ng mga vlogger, wala na silang pangbayad ng mga trolls, wala na silang pangbayad ng mga troll farms. Diba? Ano ang mangyayari sa kanila? At meron ho tayong nabalitaan. Ito di umano mga kababayan ha. Ano lang natin to sa social media. Ito ang matindi dito mga kababayan. Sana pag naging presidente na itong si VP Sara, mapag-usapan kung saan nga ba napunta yung pinagbentahan ng mga ginto. Diba? At kung sinong nakabili sa mga ginto na yan. Balita ho natin, sila din daw ho ang bumili ng mga ginto na yan. Di umano yung mga nagbenta, sila din daw ho ang bumili ng mga ginto na yan. Di umano. Kaya siguro nakikita nila ang trajectory ng ginto pataas. Pagka binenta nila itong bulto na to, mas mabibili nila ng mas mura. Kaya ho mga kababayan, kailangan ho talaga, busesan ho natin yan kung saan napunta yung napagbentahan at kung sino ang bumili doon sa mga gintong ibinenta nitong si Ralph Recto. At dito ho tayo mga kababayan, viral ho ngayon ito sa social media. Yan nga ba sinasabi natin? Alam mo ba, ito ano lang, para dito kay Pokwang Pox, makinig ka Pox. Ako di naman ako galit sa'yo. Ako alam ko naman yung ginawa ng kapatid mo pala yun. Yung binatukan niya yun ng magkakariton. Walang ya yung kapatid mo. Anak ng toka, simpleng, sa bagay, artista nga naman pala ang kapatid. Parang mga politiko lang yan, yung mga artista na yan, lalo na pagkapingklawan-dilawan. Yan ang problema. Bumanat-banat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo, dapat din na natin pag-uusapan tong si Pox. Pox, makinig ka ha. Alam mo kung di ka nakialam sa politika, pwede ka naman bumoses Pwede ka naman bumoses. Pero yung pagboses mo sa politika talagang napaka one-sided at talagang kitang-kita yung pagiging dilawan at pinklawan mo. Yung pagbanat na ginawa mo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakatatak yan sa utak ng sambayan ng Pilipino. Nakatatak yan sa mga taga-suporta nitong si Tatay Digong. Kaya ngayon, gumawa ng kabalbalan ng kapatid mo at na kung saan pinost pa yung mga, hindi ko na sinearch, hindi ko na tinignan yung mga larawan na kung saan kasama mo yung kapatid mo ng batok doon sa magkakarito. Grabe naman yun. Naka-Hilux ka, naka-GR ka. Di ba? Pangarap po natin yan Naka-Hilux ka, di ba? Yung pangarap lang. Naka-pick up ka. Pick up ka. Tapos makaka-argumento mo nagtutulak ng kariton. Tapos ikaw binatukan mo yung nagtutulak ng kariton. Ano to ka?
Di ko ganyan yan. Kahit paano natin paikot-ikutin, talagang dapat i-revoke ha, tanggalan ng lisensya yan. Hindi suspendiran ako to. Yung suspension ng lisensya, walang kwenta yan. Tanggalan ng lisensya, walang karapatan magmaneho sa kalsada yung mga ganyang maiinit ang ulo. Diba? Simpleng ano lang. Simpleng tayo, real talk ha, wala pa ho tayong nakaalitan sa kalsada. Wala pa ho tayong nakaalitan sa kalsada. Diba? Ngayon, kung tayo man ay magkakaalitan, ano lang natin, tatawanan na lang natin. Kasi mahirap mawalan na lisensya. Diba? Mahirap mawalan na lisensya. Yung matapang ka lang kasi nasa laya ka. Pero pagka nakakulong ka na, mawawala yung tapang mo na yan sigurado. Ito, pakinggan natin itong si Pox. Kung ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po Yan yung mga yan yung mga tag dito. Yan yung mga pinklawan, dilawan na kung saan ipinapakita nila na galit sila doon sa ginagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Galit sila kay Tatay Digong dahil pampangit ng bibig. At least, hindi binabatukan yung mga magkakariton. Ginugurgur lang yung mga dorogista at mga tulak, di ba? Yun lang yun. Pero yung walang kamuang-muang na nagtutulak ng kariton, babatukan mo dahil lamang nakaalitan mo sa kalsada. Ibang usapan na ho yan. Yung pagiging utak dilawan, pinglawan, yung tipong mga self-entitled, di ba? Mga entitled yung mga yan yung tipong parang pagmamayari nila lahat pagka tumayo sila sa isang lugar sa kanila. Yan ang problema sa iyo dun sa kapatid mo, Pox. Wala ka rin kinalaman niya. Kung ako sa'yo, di ka na lang nagsalita eh. Nagsimpleng post ka na lang eh. Sa bagay, ano nga naman yan artista ka. Di ba? At balita ko, medyo palaus ka na rin. Kaya itong pagkakataon na to, pwede ito. Para makapagpasikat ulit. Bukol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, ang galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanya nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa mag-ama. And paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po, may mga... Naku, nababanta na cyberbullying daw, cyber libel. Anak lang tawa. Wala na, hindi naman namin sinasabi na binatukan mo yung bata. Kasama ka siya ng batok. Di ba paano mo kami lalibel? Sinabi ko nga dapat di ka na nagsalita. Hinayaan mo yung kapatid mong sumagot. Pero dahil nga artista ka, kailangan mo magpabida. Kaya mo sa kayang issue. Yung cyberbullying, wala naman nabubuli sa'yo Pinapanood lang namin ng video. Sinasabi lang namin ang problema doon sa mga bait-baitan, banal-banalang mga pinglawan at dilawan. Di ba? Gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Humihingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Sino kayo? Sino po taga-Bicol kayo ingat po kayo kasi mangbabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag nating cyberbullying, sir. Okay? Pinost. Walang nambubuli sa'yo, madam. Walang nambubuli. Walang nagsasabi na kung ano-ano sa'yo. Sinasabi lang natin dito kung ano yung yung mga facts. Kapatid mo yung ng batok. Hindi ikaw ng batok. Dapat hindi ka na nakialam. Dapat di ka na binibigyan ka nga namin ng advice pero dahil bida-bida ka, dahil artista ka, kailangan mo sakyan itong mga issue na to. Kunin niya yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po may kasalanan pero buong mukha. Yung asam po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana. Simple, kung ayaw nyong mga artista kayo, sa ayaw sa gusto niya, hindi kayo mga pribadong individual. Yung mga anak mo, dapat pagka pinost mo, i-blur mo kung ayaw mong ipakita sa publiko. O dapat, i-private mo. O kaya, only friends mo. O only me mo. Ngayon, nasa mundo tayo ng social media, kung ma-repost yan o kung ano pa man, kung ang caption lang, kapatid pala ni Pox yung nambatok sa magkakariton, hindi pambubuli yun. Bira, Nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Kung ipahiwati. O yun, nananakot na ho itong si Pox. Oy, Pox. Sabihin ko sa'yo pagsabihan mo kapatid mo, sabihin mo huwag siya masyado mainit ang ulo. Sa bagay, di na siya makakapag-mainit ng ulo kasi suspendido lisensya niya. Hindi siya makakapag-maneho. Ang susunod niyan dapat revocation na. Hindi dapat magkalisensya yung mga ganyang mainit ang ulo, di ba? Ito mga kababayan, punta ko tayo. Maraming mainit ang ulo dyan. Di ba? Maraming mainit ang ulo.
Alam pagka nakahawak naman, lalo na yung mga naka-SUV, naku, mainit ang ulo niya. Base sa pag-aaral, yung mga naka-SUV daw, sila talaga yung maiinit ang ulo. Yung mga malalaking sasakyan. Kasi pagka nasa taas sila, kala nila lahat ng nasa paligid nila, pagmamayari nila. Ganyan ho yan mga kababayan. Based on statistic to ha, hindi ho gawa-gawa ni PH update to. Kadalasan, ng mga pinagmumulan ng away sa kalsada, kadalasan mga naka-SUV. Kadalasan mga nakamalalaking sasakyan. Tingnan nyo sa kalsada, sino yung mga mabibilis? Yung mga naka-SUV, pero yung mga naka-sedan, pag kaya na overtaken, okay lang. Naka-sedan lang naman ako naka-kotse-kotse lang, di ba? Pero pag kaya naka-SUV yan, subukan yung lusutan yan, subukan yung singitan yan. Walang humpay na businan. Hindi ho ito gawa-gawa. Based on statistic, karamihan ng nai-involve sa away sa kalsada, road rage, mga naka-SUV. Tingnan nyo yung mga nagva-viral, yung mga naka-Fortuner na itim. Yung mga maaangas, pagka malaki sasakyan, yung feeling entitled sila, lahat kaya nila. Hindi sila ayaw nilang magpasingit, ayaw nilang masingitan. Yan ang problema sa mga naka-SUV na yun. Nakita nyo, ano yung sasakyan, malaki din, naka-pick up. Di ba? Kaya para sa mga naka-SUV dyan, huwag kayong masyadong mainit ang ulo. Good afternoon, Undersecretary. Ma'am, Malacanang has been accused by Davao Acting Mayor Sebastian Duterte of ordering or pushing for the premature opening of an unfinished DPWH Coastal Road segment in Davao, despite safety issues. Number one, can the palace please clarify if indeed the president ordered for its premature opening? And Yusek, were there also safety assessments or clearances that were obtained prior to the allowing of such premature opening? Ang dapat Kailangan Kailangan yung premature opening, kailangan yan. Para may maibida. Yan si Marcos Juno. napag-alaman po natin sa DPWH at sa Regional Office ng Davao na ang nasabing road, Coastal Road Segment B, ito po ay ang Bukana papunta sa bridge, Bukana Bridge. Yun yung ninakaw na yung kirinedit grab ng amo mo, yung Bukana Bridge. Minadali ang pagbubukas para ika nga merong meron siyang maibida kasi wala siyang nagagawa sa administration niya. At sinasabi po dito na ang initial agreement ay maaari pong buksan, passable ang 2 lanes. At maaari pong magamit sa umaga, 6 a.m. hanggang 5 p.m. Ang kinakailangan lamang din po natin ay ang kooperasyon mismo ng LGU ng Davao City para po maging maayos po ang pagdaloy ng trapiko. At sinasabi rin po na ang DPWH solar lights installation, ito po ay 2 to 3 days ay matatapos na po ang solar lights sa buong stretch at maaari na pong madaanan kahit sa gabi. Pero ang sasabi po natin, maaari po siyang daanan, especially kapag umaga po. Bakit minadali? Anak ng toko, meron pa palang issue Dapat pagka wala nang shop opening. Hilig kasi sa ganyan yan Shop opening, yung partial opening, ganyan sila. Para ika nga maibida nila na meron silang nagagawa. Kahit na ninakaw nila, kinredit grab nila, basta maibida lang ho nila dyan sa Malacanang. Ng 6 a.m. to 5 p.m. So ang kailangan lang po talaga ay ang kooperasyon din po ng LGU para maisakatuparan po ito para sa ikagaginhawa po ng ating mga kababayan. Ma'am, I understand that in 3 days, the solar lights will be made available, but given the other issues raised, like the lack or the incomplete traffic signages and, of course, the unfinished status, are there any directives from the President to DPWH to ensure public safety? Yan din ba sinabi ni Sec Vince, lahat po ay tatapusin nila at sinabi nga natin, maaari man po ito talagang daanan sa ngayon. At muli, babanggitin ko po ang sinabi mismo ni Secretary Vince, prioridad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ng ating mga kababayan kahit saang lugar, hindi lang sa Davao o sa Manila. So nangangako po ang DPWH na agad na magbibigay ng updates tungkol sa pagbubukas ng Davao City Coastal Bypass Road sa lalong madaling panahon. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. House Deputy Minority Leader Laila De Lima said that the plunder and graft complaints against Vice President Sara Duterte could be grounds or basis for a new impeachment complaint once the one-year bar lapses. I just want to ask, is there any change when it comes to the President's state position on impeachment po pagdating dito kung uusad ulit ang isang panibagong impeachment? Sa ngayon, hindi po pa nagiging issue sa Pangulo ang impeachment laban po sa Vice Presidente. Pero ang Pangulo po kasi sinabi na noon pa, kung dapat managot, ay dapat panagutin. Wala dapat sinisino. So in general, lahat na maaaring may kasalanan ay dapat lamang managot sa batas.
In relation din po kay Vice President Sara Duterte, yung alleged bagman na si Ramil Badriaga formalizes by submitting his affidavit sa Office of the Ombudsman. Pambira, oo. Hindi pa matapos yan, Brad. Pambira talaga itong itong mga mainstream media na to. Okay na, sige na. Kalimutan natin yung Bicam, kalimutan natin si Jaldico. Dito lang tayo kay Ramil Madriaga. How serious po does Malacanang think of these allegations? Because sabi rin po ni Congressman De Lima, hindi dapat baliwalain yung mga alegasyon na binibitiwan, lalo na malalaking pera din yung involved. Distansya din kasi Malacanang yan. Alam naman kasi nila na propaganda yan. O malamang sa malamang galing din sa kanila yan. Sino ba may hawak kay Trillanes at dito kay De Lima ngayong mga panahon na to? Diyan sa mga dilawan at pinglawan, di ba? Doon po sa nasabi ni Madriaga. Kung sino man ang makakapagbigay ng anumang ebidensya laban sa sino mang public servant, at ito'y may patungkol sa anomalya, paglulustay, pagnanakaw ng pondo ng bayan, dapat lamang pong maimbestigahan. Siguraduhin lamang po na ito ay hindi pamumulitika. Kailangan managot ang dapat managot. Kung narinig na po ba ng Pangulo yung alegasyon na nagkaroon daw po ng pogo money o di ba yung mga drug money na ginamit sa kampanya in 2022 si VP Sara, sila po ang maging nag-running mate ng 2022 election. So how concerned is the President about? Uy, kuya. Ano nang to ka? Magtanong ka naman yung mga may kwentang tanong dyan. Sayang yung pera nyo dyan sa PCO. Sayang yung pabupay nyo dyan. Ano nang to ka? Tanong mo, Ramil Madriaga. Hindi man lamang kung kumusta ho Noche Buena ng ating mga kababayan sa papalapit na Pasko. Ano na hong balita sa investigasyon ng DPWH sa mga district engineer? Tuloy-tuloy pa rin ho ba ang pag-iimbestiga o pag-iinspeksyon sa mga flood control na ginawa sa nakalipas na 3 taon? Hindi pa pwede yun. Yung tipong malapit, pasok ng January, magtatag-ulan na naman. Ilang buwan na lang, tag-ulan na naman. These allegations. Wala pong personal na knowledge ang Pangulo patungkol sa anumang maaaring naging transaksyon ng Vice Presidente sa mga pogo operators or sa drug lords. Wala po siya masasabi patungkol po doon. Transaksyon talaga? Pambihira o. Sunod na tanong mula kay Jocelyn Reyes, Malaya. Pogo drug lords. Good afternoon, ma'am. Ma'am, kinonfirm ng BI na yung dalawang shooter po sa Australia nanggaling daw po sa Mindanao nung November. May reaction na po ba ang palasyo dito? Opo, hingi po natin mismo ang mensahe. Napakamalisyoso talaga. Wala nang ginawa itong mga optics. Di ba pwedeng yung connecting flight nila manggagaling dyan sa Davao? Ang baboy Mento talaga ng National Security Council at akin pong babasahin sa inyo. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines and these are currently under validation. At this time, there is no confirmed information indicating that the Hindi, pero sa balita sa mga talagang in-emphasize ho nila, especially yung mga mainstream media, nanggaling sa Davao City. Yun ang kanilang talagang pinaka-emphasize nila. Diba, visit pose a security threat, and this is not considered a serious or immediate concern. Standard security, immigration, and counterterrorism protocols remain fully active with coordination ongoing with Australian authorities. So yan po ang sinabi ng National Security Council patungkol po dyan. Ma'am, isa lang follow-up. Nakausap na po ba ng Presidente ang Australian officials after na incident? Tsaka nagkaroon po ba ng sharing ng intel information from Australia since may ganun silang information? I-update ko po kayo kapag meron na po tayong balita patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Just a follow-up, Yusek. Do we already have information what the shooters did in the Philippines? Wala po sa atin ngayon na anumang informasyon. Ibinavalidate pa po ng NSC. And what passport was used when they arrived here? Itatanong po natin sa Bureau of Immigration. Okay, salamat po. Sa tanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Yusek, kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH and hopefully nga ngayon matuloy na po but the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted Grabe na. Brad, nakadami ka na budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. Uy, ayaw ng Pangulo ng reenacted budget. Baka yan lang hinihintay niya, kaya pinanggugulo niya si Vince Dizon, kaya pinapatagal ni Vince Dizon ng BICAM para magka-reenacted budget tayo. Marami-rami silang nanakawin pag nagkataon, pagka in-implement yung 2025 budget, di ba? So,
Sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami pong madidelay na proyekto kapag ka nagkataon. Pa naman po kinausap ng Pangulo yung mga House and Senate leaders na to work together to make sure na walang reenacted. Sa ngayon, wala pa po sa ating binibigay na anumang impormasyon patungkol dyan. Isang tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Would ask lang po kung meron nang napili ang Pangulo na Chief Presidential Legal Counsel, kapalit po ni late Counsel Enrile. Opo, meron tayong i-announce. Mga bagong appointments po. Chief Legal Presidential Counsel, Attorney Ana Liza Logan. Senior Deputy Executive Secretary, Attorney Maria Luwalhati Alu, C. Dorotan Tioseco. Deputy Executive Secretary for General Administration, Attorney Daniel Marie Rieza Kulangin. Yung attorney Ana Liza Logan, siya rin ho ang pinag-apply. Yung ika nga baka po ito sa ombudsman, ha. Yan ho yung isa sa mga ika nga naging aplikante noong mga nakalipas na panahon. Ito kasabay ni Boying Remulla si Ana Liza Logan. Kaso ang talagang game plan dyan ay ilalagay talaga itong si Boying Remulla. Okay, kaya ngayon dahil wala na si Enrile, siya ang Chief Presidential Legal Counsel. Deputy Executive Secretary for Financial Affairs, Attorney Joseph Irvin A. Obenza. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Jess Hermogenes Andres. Undersecretary for Economic Affairs, OES, Attorney Erwin Santa Ana. Assistant Secretary, OES, Attorney Alemar Mosquito. So yan po ang mga bagong appointments na sa atin ay ibinigay.